Hi Miss Fujicom, magandang araw po sa iyo. Pati na rin sa mga tagapakinig rito sa inyong channel. Ako po si Rican. Isa na akong accounting officer sa isang kumpanya rito sa Mandaluyong. Pero masasabi kong utang ko sa isang taong o sa isang babae ang narating kong ito. Walang iba kundi si Tita Gwyneth o Gwen sa Palayaw. Para malaman nyo ang pinagmulan ng aming kasaysayan, ay sisimulan ko na sa umpisa ang lahat. Ipinanganak at lumaki ako sa Bicol. Nasa katamtamang antas ang aming pamumuhay. Si mama ko ay isang plain housewife. Si papa ko naman ay nagtatrabaho sa munisipyo. Bagamat hindi kami masasabing sobrang hirap, hindi rin naman sobra sa kasaganahan. Kailangan pa rin magtipid para hindi magipit sa pambili ng pagkain. Lalo at 3 kaming magkakapatid. Panganay ako sa magkakapatid. At noong makapagtapos ako ng high school, ay nagpasya muna akong magpahinga ng 2 taon. Pinag-iisipan ko pa kasi ang kursong gusto kong kunin. Usong-uso noon ang kursong nursing at computer science. Dahil iyon nga ang kasagsagan ng paglaki ng demand sa mga ganong profession sa abroad. Pero ako, ayoko noon. Ang gusto kong kurso ay accountancy. Dahil gusto kong maging certified public accountant o CPA. Hindi ko rin kasi trip ang pagtatrabaho sa abroad. Kaso ang problema, dahil medyo may kalayuan sa amin ang eskwela na may mga ganoong course o kahit business course, kaya nagpasya akong magpahinga na lang muna at hintayin na makaluwag kaunti sa financial ang pamilya namin at baka sakaling makayanan na nila akong pag-aralin sa syudad sa kursong accountancy. Pero lumipas na lang ang 3 taon ay wala pa rin pagbabago sa aming pamumuhay. Kaya nanatili akong tambay sa aming bahay. Gusto ko lang din idagdag Miss Fuji ko na noong panahong nasa 8 years old pa lang ako ay naalala kong may dumadalaw sa bahay namin na isang magandang dalaga. Ipinakilala siya sa akin ni Mama bilang tiyahin ko raw. Naisip ko na baka malayong pinsan nila Mama o di kaya kaibigan niya lang. Kasi nga hindi ako familiar sa babaeng iyon. Tsaka nagsimula ko lang siyang makita noong panahong nasa 8 years old na ako. At kilala ko naman syempre ang mga totoong tiyahin at tiyuhin ko. 4 na magkakapatid sina Mama. 2 lalaki at 2 babae. Bunso si Mama ko. Pero noong high school na ako, ay minsan kong naabutan sina Mama at Tito Larry na nagtatalo sa labas ng bahay namin. Sabi pa ni Tito Larry kay Mama, Alicia, bakit mo ba ini-entertain pa ang mga babaeng yun? Wala siyang puwang sa pamilya natin dahil bunga lang siya ng pagkakasala ni Papa. Sabi naman ni Mama, oo nga, tama ka kuya. Bunga nga siya ng kasalanan ni Papa. Pero wala siyang kasalanan roon. Hindi niya gusto ang nangyari na iluwal siya sa mundong ito mula sa isang pagkakasala. At hindi rin ibig sabihin na wala na siyang karapatan na masulyapan o makausap kahit saglit ang totoo niyang ama. Tsaka ano bang ikinagagalit mo? Dito siya tumutuloy sa pamamahay namin. Naiistorbo ba kayo o naiiskandalo? Di ba hindi naman? Hindi niya rin naman inaanon sa buong bayan na anak siya ni Papa. Wala siyang demands na kahit ano. Ang gusto niya lang naman ay makausap at mayakap si Papa kahit 1 beses sa 1 taon. Malaking kabawasan ba yun sa karapatan natin bilang mga anak? Anak din naman siya, di ba? Bahala ka dyan, Alicia. Basta binalaan na kita na huwag nang tatanggapin ang babaeng yun rito. Wika ni Tito at agad nang umalis. Doon ko nalaman na totoong tiyahin ko pala talaga si Tita Gwyneth.
dahil bunsong anak siya ni Lolo pero sa ibang babae. Isang nurse sa Amerika ang nanay ni Tita Gwyneth. Tapos noong naroon pa si Lolo sa Maynila ay doon sila nagkakilala at naging magkasintahan. Tapos nagbalak na silang magpakasal. Ang usapan nila Lolo ay uuwi si Lolo sa mga magulang niya para magpaalam na magpapakasal na siya sa kanyang naging kasintahan sa Maynila. Pero noong umuwi si Lolo sa Bicol ay agad na siyang ipinakasal ng mga magulang niya sa ibang babae. Anak iyon ng family friend ng magulang niya. Kaya hindi natuloy ang kanilang kasal noong nanay ni Tita Gwyneth. Tapos sa paglipas ng mahabang panahon ay muling nag-cross ang kanilang landas sa Maynila. Ginawa na nila ang bagay na hindi na dapat dahil may asawa at 4 na anak na noon si Lolo. Pero hindi na nila nagawa pang pigilan ang bugso ng kanilang damdamin na ilang dekada nilang pinigilan. At doon na nga nabuo si Tita Gwyneth. Pero kahit nabuntis ni Lolo ang babaeng iyon, ay hindi naman iyon ang gulo sa pamilya ni Lolo o kahit nagabol. Dahil may maayos nga na karir sa Amerika. Kaya nagpahinga lang iyon sa Pilipinas ng 3 taon at noong nasa 2 taon na mahigit si Tita Gwyneth, ay muli na bumalik ng Amerika ang mama niya. Iniwan lang siya sa kanyang lola at isang yaya na siyang nagpalaki sa kanya. Noong magkaisip na siya ay doon siya nagsimulang maghanap ng tatay. Hindi rin naman ipinagkait ng kanyang ina ang tungkol kay Lolo. Sinabi ang totoong address kaya nakontak at nakausap niya si mama at naging magkaibigan pa sila. Ipinakilala rin ni Mama si Tita Gwyneth kay Lolo na ito ang anak niya sa babaeng si Carmelita. Madugod naman iyong tinanggap ni Lolo, pero pinakiusapan na dumistansya na lang din kaunti dahil ayaw ni Lolo ng iskandalo sa pamilya niya. Pwede siyang dumalaw pero doon siya tutuloy sa amin at hindi rin ipagkakalat na anak siya ni Lolo. Iginalang naman ni Tita Gwyneth ang pakiusap ni Lolo at doon na nga nagsimula ang pagdalaw niya sa amin. 2 beses sa isang taon, tuwing bakasyon ng klase at tuwing December. Sumapit ang panahong namatay na si Lolo. Agad iyong sinabi ni Mama kay Tita Gwyneth. Kaya naman agad pumunta si Tita Gwyneth sa amin. Lampas noon ang katanghalian noong nakita kong naroon si Tita Gwyneth sa labas ng aming gate. Kumakatok at kinakawayan ako. Kaya naman dali-dali ako lumabas para pagbuksan siya. Pagkapasok niya ay agad niya akong niyakap habang umiiyak. Sabi niya, Regan, pwede bang makita ang katawan ni Papa? Sabi ko naman, naku, tita, wag muna ngayon. Mamayang gabi na kapag kasama mo na si Mama. Sina Tito Larry ang naroon ngayon sa malaking bahay. Naroon din syempre si Lola Cordia. At ayaw nilang madagdagan pang sama ng loob nila, Lola, kapag nakita ka. Mamayang gabi na lang para hindi ka na masyadong mapapansin. Dahil marami naman ang mga taong pumupunta sa gabi. Okay, sige. Sina Mama mo pala, nasan? Naroon din po sa malaking bahay. Pinapapalitan muna sina Tito Larry sa pagbabantay dahil sa gabi nagbabantay sina Titong. Kaya kailangan nila ng kapalitan sa umaga para makatulog rin. Okay. Siya nga pala, Regan. Ayos lang ba? Makikiistorbo ako ulit sa kwarto mo. Opo, tita. Wala pong problema. Halika, tuloy ka na. Nagtanghalian ka na po ba? Hindi pa eh. Pagkarating ko kasi sa terminal sumakay na ako agad ng tricycle papunta rito. Sige po pala. Ilagay mo na muna ang mga gamit mo sa kwarto ko. Tapos tsaka kita ipagkahanda ng pagkain. Adobong pusit ang ulam namin. Kumakain ka po ba nun? Oo naman, Regan. Gusto ko yun. Sige pala, magbibihis na muna ako.
Wika niya at tumuloy na sa kwarto ko. 3 ang kwarto sa bahay namin. 2 sa itaas, 1 naman sa baba. Iyong sa itaas ay kwarto nila mama at papa. Tapos ang kabila ay sa 2 kapatid kong babae at iisa lang ang kama ko roon. Kaya hindi nakakasya kung doon pa kami makikipagsiksikan ni Tita Gwyneth. Kaya ang ginagawa namin kapag naroon siya sa bahay ay sa sopa, sa sala na lang muna ako natutulog para doon si tita sa kwarto ko. 2 hanggang 3 araw lang naman siya palagi roon, kaya ayos lang din sa akin. Malalo at madalas inaabutan niya ako ng pera bago siya bumalik ng Maynila. Pasasalamat niya raw iyon sa akin dahil sa pagpapagamit ko ng aking kwarto sa kanya at wag ko na lang daw iyon sabihin kay mama. Kaya masasabing nagkakapera rin ako sa tuwing naroon si Tita Gwyneth sa amin. Naroon lang ako noon sa kusina at ipinapainit ang ulam para medyo mainit kapag kinain niya. Nakita ko na siyang naglalakad papunta sa kusina pero nakatapis ng tuwalya at may dalang damit na bihisan. Regan, maliligo muna pala ako. Nanlalagit na ako eh. Malamig kasi sa bus tapos pagkarating ko sa terminal sobrang init naman kaya pinagpapawisan ako ng todo. Sige po tita. Sagot ko pa. Tapos, nagtimpla na lang muna ako ng juice sa pitchel habang hinihintay na uminit ang ulam. Makalipas ang 15 minutes siguro, ay lumabas na si Tita Gwyneth sa banyo. Naka-t-shirt na puti at maiksing shorts na puti na may floral design. Kapag ganun ang suot niya ay tila mas lalo siyang pumuputi. Para kasi siyang kutis labanos, napakaputi niya, mamula-mula ang palad, pati ang talampakan. Kahit simple lang ang kanyang isuot ay sasabi ng sinumang makakita sa kanya na anak siya ng mayaman dahil sa kanyang kutis. Pero Pilipina pa rin naman ang itsura niya. Tisayin nga lang ang dating, lalo at matangos ang kanyang ilong at maganda ang kanyang mga mata. At ang higit na hinahangaan ko sa kanya ay ang pagiging gifted niya. Kahit pa kasi napakaslim ng katawan niya, maganda naman ang pagkabilog ng kanyang katawan. Lalo na ang asat sa likuran at harapan. Nagulat ako noong bigla siyang nagsalita. Uy, Regan, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nakatulala na nakatitig sa akin? Sabi ko naman, Wala tita. Inahanap ko lang ang resemblance yun ni mama, pero nahihirapan akong hanapin eh. Ang hirap kasing isipin na magkapatid kayo. Oo. Malayo ang itsura namin ni mama mo. Dahil doon ako nagbana sa nanay ko, lalo na sa kutis at pangangatawan. Ano, pwede na ba akong makakain dyan? Oo tita, sige maupo ka na. Ito ang plato at kutsara mo. Ayan ang kanin sa rice cooker, sa gitna ng lamesa. At saglit lang, sasandok lang ako ng ulam mo. Regan, pahingi naman ng patisile at kalamansi. Opo tita, meron kami nun. Mahilig rin kasi kami sa ganyang sausawan kapag kumakain. Nice. At least mag-e-enjoy ako sa first meal of the day ko. Lampas na ng tanghalian tita. Mag-aalas-2 na nga ng hapon oh. Tapos wala ka pang kinakain. Wala eh. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko naaalalang kumain kanina. Nagmumuni-muni kasi ako habang nasa biyahe. May baon naman akong biskwit at juice. Pero hindi ko lang talaga naalalang kumain. Nalulungkot kasi ako sa pagkamatay ni Papa. Ganon talaga ang buhay tita. May simula at may katapusan. Lahat naman tayo ay papanaw rin. Una-unahan na lang. Kaya sa tingin ko, dapat wag tayong magsayang ng oras sa mundo. Ayos lang sa akin kahit pa mamatay ako ng maaga. Basta marami muna akong nagawa para sa iba, lalo na po sa pamilya ko. Oo, tama ka, Regan. Speaking of nagawa, paano kang may magagawa kung hanggang ngayon ay nakakulong ka pa rin dito sa bahay niyo?
Bakit hindi ka pa rin nag-aaral? Ayoko kasi tita ng mga course na available sa college na malapit po dito. Bakit? Ano bang course ang gusto mo? Accountancy dahil pangarap kong maging CPA. Talaga? Nice. Nakakita rin ako ng taong katulad ko ang pangarap. Ha? Ano pong ibig mong sabihin tita? Hala siya. Ang tagal mo na akong kilala pero mukhang wala ka pang alam sa educational background ko. Wala nga po tita. Ano po bang natapos nyo? Ang sabi po kasi ni mama na naging hotel receptionist ka raw at naging card dealer sa casino dahil maganda ka at tamang tangkad. Tumawa naman siya. Hindi rin kaya alam ni mama mo ang background ko. Bakit po tita? Ano nga po bang natapos nyo? Isa akong CPA at officer ako sa isang accounting firm sa Ayala, Makati. Hanggang ngayon ay doon pa rin naman ako nagtatrabaho. Yung pagiging receptionist ko at car dealer, dati ay sideline ko lang. Trip ko lang subukan noong newly grad ako. Pero nung maisipan ko na magseryoso sa buhay, ay nagpasya na ako mag-apply ng seryosong trabaho. Siya nga pala, Regan, kung walang accounting course sa school malapit dito, bakit hindi ka pa mag-aral sa syudad? Sinabi ko na rin po yan sa kanila tita. Kaso pera po ang problema namin. Magkano lang naman ang sahod ni Papa bilang clerk sa munisipyo. Saktuhan lang sa panggastos namin rito. Ang sabi niya noong bagong graduate lang ako ng high school, nagagawa niya ng paraan. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Magto 20 years old na ako next month, tambay pa rin po ako. Nahiya na tuloy ako mag-aral ng college. Parang ang tanda ko na po noon. Lalo kung mga 16 to 17 years old lang ang mga newly grad ng high school lang makakasabay ko. Naku, Regan, wag mong isipin yun. Kapag nasa college ka na ay wala nang kailamanan sa edad. Noong nag-aral nga ako marami akong classmates na above 30 years old na at meron pang mga 40 to 50 plus ang edad. Marami rin ang may mga anak na. Bali wala na ang edad kapag nasa college. Hindi kagaya sa elementary na parang big deal kung matanda ka na tapos nasa mababang grade ka pa rin. Sabi ko naman, tita, yung mga libro mo bang noong college ay itinapon mo na noong makagraduate ka? Nako, maling-mali ang ganyang konsepto, Regan. Ang mga libro ay kayamanan dahil nariyan ang natutunan mong karunungan. At kapag dumarating ang pagkakataon na may nakakalimutan ka sa iyong mga napag-aralan dapat nariyan lang ang mga libro mo na iyong mababalikan. Kahit kasi gaano pa kataas ng antas ng pinag-aralan, hindi pa rin mawawala ang basic principles na kadalasan makikita sa mga college books. Meron akong isang kwarto sa bahay na ginawa kong study room. Naroon ang lahat ng libro ko noong college pa ako. Dinagdagan ko pa nga ng collection ko dahil afford ko nang bumili ng mga newest edition ng mga libro. Pati mga reviewer books ko noong nag-take ako ng CPA licensure exam naroon pa din. Kompleto at higit pa. Dahil patuloy akong nangongolekta ng mga libro at reviewers sa tuwing pumupunta ako sa mall at may nakikitang bookstore. Wow, talaga tita. Ang swerte mo naman, meron ka nun. Nakita kong tumahimik si Tita Gwyneth at tuloy-tuloy muna na sumubo ng kanin at ulam, tsaka nakatulala na habang nakatitig sa dingding. Noong muli siyang magsalita ay sabi niya, Regan, gusto mo ba doon ka na sa Maynila mag-aral? Ako ang magpapaaral sa'yo. Sabi ko naman, Seryoso ka po tita? Oo naman, tama. Sasabihin ko kay Ate Alice para may magawa akong mabuti sa pamilya niyo bilang kapalit sa ilang taong pagtanggap niyo sa akin rito. Alam mo bang ayaw na ayaw nila Kuya Larry na pumupunta ako rito? Ilang beses niya na akong kinukumpronta at sinasabing wag na raw akong babalik rito. Pero si Ate Alice ang nagtatanggol sa akin. Kahit si Papa mo sinasabihan niya rin si Kuya Larry na walang karapatan si Kuya Larry na pagbawalan akong pumunta rito. Lalo at bahay naman ito ni Papa mo. Papatuloyin niya kung sino bisita ang welcome sa kanya. Kaya walang nagawa si na Kuya Larry sa pagpunta ko rito.
Iyon na lang pala ang ipapakiusap ko kay Ate Alice na gagawin ko para sa inyo. Ikaw muna ang pag-aaralin ko. Tapos tamang-tama after mo ay ilang taon pa bago gagraduate ang mga kapatid mo. E di sila naman ang pag-aaralin ko after mo. Kung wala ang kursong gusto nila sa mga paaralan dito. Ala, tita, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sagot ko pa. Wala ka pang dapat sabihin, Regan. Dahil plano pa lang naman to. Hindi pa tayo sigurado kung papayagan ka ni mama at papa mo. Kapag pinayagan ka na, ay tsaka ka palang pwede magpasalamat sa akin. Salamat pa rin in advance, Tita Gwen. Wika ko pa habang naiiyak. Sa unang pagkakataon ay tila nagkaroon ako ng pag-asa para sa aking kinabukasan. Sabi ni tita, sige na, doon ka na muna sa sala. Gusto kong magmuni-muni habang kumakain. Wika niya, kaya tumungo ako at doon na lang muna sa sala tumambay habang nanonood ng TV. Nakikita ko nga na bawat subo ni Tita Gwyneth ng pagkain ay tulala siya habang nakatingin sa malayo. Mukhang nagmumuni-muni siya at gumagawa ng plano sa kanyang isipan. Makalipas ang kalahating oras ay nakita kong tumayo na siya. Sabi niya pa, Regan, ayos lang ba kung ikaw na ang bahala sa mga pinagkainan ko? Napapagod at sobra kasi akong inaantok. Magpapahinga lang ako saglit sa kwarto mo, tapos tsaka ako matutulog. Opo, tita, wala pong problema. Ako na po ang bahala dyan. Sagot ko naman at dali-dali na akong tumayo para iligpit ang pinagkainan niya. Noong matapos ako makapaghugas ng pinggan, ay pumasok na ako sa kwarto ko kung saan naroon din si Tita Gwyneth. Bala ko kasing umalis rin muna at pumunta sa malaking bahay para ipaalam kay mama na naroon na si Tita Gwyneth sa bahay namin. Kaso pagkabukas ko ng pinto ay nakita ko siyang mahimbing na ang tulog. Kaya hindi na ako nag-ingay at dahan-dahan na akong pumasok. Bala kong kumuha ng t-shirt dahil magpapalit ako ng damit bago puntahan si mama. Doon ko natitigan ng matagal at malapitan si Tita Gwyneth. Napakaganda niya at napakasosyal ng itsura niya kahit pa naka-t-shirt na printed white at naka-floral shorts lang naman siya. Dahan-dahan pa ako lumapit sa kanya dahil parang gusto ko siyang dampian sa labi. Hanggang sa mapadako ang tingin ko sa may bandang dibdib. Doon na nagsimulang mag-init ang katawan ko. Napailing-iling na lang ako dahil alam kong mali iyon. Lalo at may plano pa naman si Tita Gwyneth na pag-aralin ako. Kaya dali-dali akong lumayo sa kanya at kumuha ng damit sa cabinet tsaka lumabas ng kwarto. Isinara ko na lang muna ang pinto sa sala at umalis ako ng bahay. Ang sabi kasi sa akin ni Mama, nabalitaan ko raw siya kapag dumating na si Tita Gwyneth para mabilhan namin siya ng masarap na pang-ulam. Pagkarating ko sa malaking bahay o sa bahay ni na Lolo at Lola ay sabi ni Mama, "Oh, bakit mo iniwan ang bahay natin?" Sabi ko naman, Ma, naroon na si Tita Gwyneth. Bakit mo iniwan? Hindi mo man lang pinakain muna. Tapos na po, Mama. Naroon na siya ngayon sa kwarto ko natutulog. Kaya ako pumunta po rito. Ganun ba? Sige na. Pumunta ka na sa bayan. Bumili ka ng bangos. 3 piraso yung malalaki ham. Tapos 2 kilong hipon na suwahem. Magluluto tayo ng sinigang na hipon mamayang gabi. Dahil paborito iyon ni Tita Gwyneth mo. Tapos bukas na iyong bangos. Ipapaihaw mo iyon at lalagyan ng mga hiniwang rekado sa loob para mas masarap iyon. Ito ang pera, Samahan mo na rin ng mga gulay ng pang sinigang ham. Tapos guyabano dahil gusto rin iyon ni tita mo. Okay po, Ma'am. Sagot ko pa at agad na akong umalis. Hindi rin kasi pwedeng umalis basta-basta roon si Mama
dahil siya ang nagbabantay sa lamay ni Lolo, habang nagpapahinga naman sila ni Tito Larry. Matapos kong makapagpalengke ay sinimulan ko na ang paglilinis ng hipon. Ako rin naman kasi ang magluluto noon dahil mga alas 6 pa nga makakauwi si Mama. Pagkarating ko sa bahay ay nagulat ako dahil naroon na si Tita nakaupo sa sala. Tulala lang siya at tumutulo ang luha. Hinayaan ko lang muna dahil malamang nagluluksa pa rin siya sa pagkamatay ni Lolo. Nagtimpla ako ng 2 tasang kape. Tapos dinala ko sa kanya ang isa kasama ang platitong may lamang kasabang cake at isang suman. Tita, magstaka po muna rito. Doon muna ako sa kusina. Maglilinis ng hipon na lulutuin para mamayang gabi. Sinigang na hipon raw po ang uulam natin mamaya. Sabi niya naman. Salamat, Regan. Wika niya pero hindi tumingin sa akin. Nakatulala pa rin. Iniwan ko na nga siya sa sala dahil sinimulan ko na ang paghahanda ng... Ayun, my loves, awat muna tayo ha. Mahaba ang kwentong ito ni Sir Regan. Siguro aabot ng mahigit sa 10 parts. Pero huwag kayong mag-alala. Mas mabilis ang pag-upload ko rito dahil short series lang naman ito. Salamat sa pakikinig, my loves ha. Abang-abang lang po sa kasunod nito. Ingat ka palagi, my loves. Take care and bye-bye.